For today's video, maaga rin ako nag-almusal kasabay ng mga bata dahil merong pinatawag na meeting para sa mga president ng parents ng daycare. Pag-uwi ko naman, nagpahinga lang ako saglit at eto naman yung aasikasuhin ko. Bonggang paglilinis, pagliligpit ang gagawin natin dahil kita mo naman gabundok itong tupiin ko and ang gulo tignan nitong sala namin. So, magpapalit tayo ng sofa cover, maglilinis din ako sa kwarto. Kaya naman, bago pa ako magsimula magtupi-tupi dito, nag-start na ako manood ng K-drama. So, ito yung Agent Kim Reactivated ba yun? Nanonood ang hindi alam ang title. Basta yon. Sinimulan ko siya kasi curious Ilan ako. nga Pala sa mga nakatambak dito ay mga kortina. Ito yung mano-mano kong nilabhan sa may likuran. So dahil medyo matataas nga itong lagayan ng curtain rod, ginamit ko na rin itong 8-step na folding ladder ko para maabot ko sila ng bonggang-bongga. So meron nga palang 3 panel kada bintana dito. And ayan na nga. In fairness naman ngayon na-appreciate ko na siya kasi parang before hindi masyado. So anyway, ayan na nga. At nagsimula na nga akong magtupi-tupi dito. Kung hindi kasi ako manunood ng something habang nagtutupi, paniguradong maboboard ako ng bongga. Diba nga nung kailan, maliban sa mga kortina, inubos ko rin talaga yung mga gabundok naming labahin. Kaya, ayan, sobrang dami kong tupiin. Para sa 5 tao yung tinutupi ko kay Papa at saka sa aming 4, nina Pinggoy at saka ng 2 bata. Actually, hindi pa talaga lahat yan kasi meron pa akong mga sinampay na nandun pa sa likod. So, ayan, pinakisuyo ko na nga lang kay Papa na tanggalin na. At tanggalin na rin yung hanger para dire-diretso na lang sana ako ng tupi dito. Alam mo, laking bagay talaga na habang nagtutupi ka, meron kang pinapanood para kahit papano yung mata mo busy at the same time yung kamay mo busy rin. So, hindi ka mababago. Pasensya na rin talaga kung hindi ko talaga mapanindigan yung palaging ina-advise sa akin na everyday ako magsalang ng damit o kaya every other day o kaya naman at least 3 times a week. I'm so sorry. Hindi talaga siya para sa akin. I don't know. Hindi ko talaga kasi siya kayang panindigan sa ngayon. Kaya sobrang nakakabilib yung mga nanay na talaga nag-i-stick sila sa routine nila, talagang nakaka-proud. So ayun na nga, diba kaninang umaga meron akong pinuntahan na parents meeting para yon sa iba't ibang president ng mga nanay or tatay ng daycare dito sa buong barangay namin. Taray. So nagkaroon lang din naman ng another election na naman doon, buti na lang hindi na ako napasali kasi sa totoo lang ayoko naman ng mga ganyan-ganyan. Ito nga pala yung dinner namin, nagpasandok na lang talaga ako kay Pinggoy. Chapsuy yan niluto niya and konting rice lang para makatulog na ako. So, eto na nga pala ang view kinabukasan na ito bago pa namin ihatid sa school si Kowa. Direk, tutay. Pero kita mo naman yung view namin. Kaya iba yung sunog. Tumirik na naman. Pangatlong beses na tumirik na. Sakayan talaga ang punta namin ni Pinggoy. Hindi pa kami nakakarating doon. Naka3 tirik na nga. So, ito kasi yung isa sa mga dadayuhin namin. Nagkikrave ako ng Dunkin. So, binilhan ko na muna ng donut si Pinggoy dito. Umorder din ako ng icy choco at saka bunwich. Nag-take out na lang ako para mabalikan ko agad si Pinggoy. And pagbalik ko nga doon sa mekaniko, hindi pa pala siya naaasikaso. Pang-4 pa daw siya. So, buti na lang, ewan ko, biglang kumana yung motor. Basta wag lang niyang bilisan. Alam mo yun. Tapos nakarating kami sa mekaniko malapit sa amin. And good thing, walang nakapila doon. So, naasikaso agad si Pinggoy. So, sabi ko nga, since walking distance na lang yung pangalawang talyer, sabi ko, uuwi na ako kasi masakit yung tiyan ko. So, ito nga pala yung view bago pa ako makarating ng bahay. Tapos, sa pansin ko, may plastic na nakasabit sa gate. Ibig sabihin, may bill na kami. So, ito nga yung tubig namin. Nabanggit ko na to nung nakaraang vlog. Grabe, 2,950 something para sa family of 5. Partida 2 doon, maliliit na bata. Nakakaloka. Then, pagkarating ko ng bahay, nasikaso ko na nga itong mga nasa palangga na mga tinupi ko yan kahapon. Sobrang dami kong tinupi na nagsimula ako hapon, natapos ako gabi na, tapos hindi ko na talaga kinayang ipasok pa yung mga damit na yun. Sabi ko, bukas na lang. So, ito nga rin pala yung kailangan kong gawin dahil magpapalit ako ng cover nitong mga sofa namin. So, ito yung Caterpillar or lazy sofa namin. Nilalagyan ko rin siya ng
cover para hindi directly mamantsahan yan. Pagpasensyahan nyo na rin pala kung bakit meron na namang kutsyon dito sa may hagdanan namin. Yan yung kutsyon para sa kuya ko. And yun nga, di ba nakauwi na ako. So saglit lang din, nakauwi na rin si Pinggoy. Ang bilis lang daw na ayos and hopefully nga, tumagal na kasi parang gumagana yung motor namin for a while and then after mga ilang linggo, hala, bigla na namang merong issue. Pero understandable kasi luma na yun at saka hindi talaga namin naalagaan yung motor na yun. So, ito nga pala yung bagong sofa cover na ilalagay ko. Nalabhan ko na muna ito bago namin isalang. Ayoko talaga ng bagong bili tapos isusuot agad or ilalagay agad sa yung mga bedsheet sa higaan or sofa cover sa mga sofa. Parang ang kati kasi sa balat noon. So, buti na lang itong pinili ko, 4-seater na siya. Medyo malaki actually para sa sofa na to. Pero carry na yan dahil madali lang naman siyang isiksik-siksik. Meron na tong kasamang mga foam stick. So, yung mga excess na tela, pwede mong isiksik na lang talaga doon. Gamitan mo ng foam sticks. And then, etong nasa kabilang sofa naman, single-seater or one-seater yon. So, camel or khaki ang color na napili ko. Kasi before, meron akong ChatGPT na picture dito sa sala. So, dito sa parte ng bahay na ito, especially dyan sa may hagdan, based doon sa result ng ChatGPT, more on sofa cover lang naman ang kailangan ko doon at saka dagdag pa ilaw dyan. Pero ayoko nga sana magdikit-dikit ng extra ilaw dito. Gawa ng ayoko magkaroon ng damage yung pintura as much as possible. So for the meantime, ayan lang ang nabago sa atin. And dumako naman tayo dito sa kwarto dahil pinaglalapag ko lang talaga yung mga planggana dito. And don't worry kasi magpapalit din naman ako ng bedsheet. So hayaan nyo nang nakalapag yung mga planggana dyan. Binuksan ko na muna itong Korean blinds pati na rin yung bintana nang makapagsimula na nga tayo. Habang ako ay busy dito, si Pinggoy ay busy na rin sa kusina dahil nagluluto naman siya doon. So ang nangyari kaninang umaga, wala pa siyang naipadala kay Pinky na baon na kanin kasi kailangan niya talaga ng lunch food para makain niya during lunch break. Kasi nga, di ba, ang tagal sa school ni Pinky. Almost whole day sila. Nagluluto na nga siya doon. Then, nung naluto niya na, pinahinto niya na muna ako sa ginagawa ko para makakain na kami ng sabay-sabay. So, ayan, pagka dating ko nga sa kusina, naka-ready na yung baonan niya. Yan, sinigang kasi ang niluto ni Pinkoy. Okay lang naman kay Pinky yung sinigang mga masasabaw. Basta yung paborito niya, tulad na lang nito. At saka kumakain siya ng kangkong. Kaya may kangkong din yan. Yung pork na laman, ginupit-gupit na rin ni Pinggoy. So, ito namang si Koa gustong magpasubo. So, hinahayaan ko dahil minsan lang naman kapag nasa mood ako, subuan ko sila. Kung trip lang naman nila na magpasubo sa mami, why not? So, di ba ang nangyari nga, kaninang umaga ko lang nakita yung bago naming water bill. Like, last month, 1.8 ang bill namin ngayon. Nasa almost 3,000. Grabehan. So, nag-message na rin ako sa landlady ko para malaman kung nagkaroon ba sila ng any issue sa water bill nila before. Pero ang sabi niya, nasa around 500 pesos lang daw yung usual na water bill nila. So, ang suggestion niya nga is mag-check ako ng tubero kasi baka merong mga leak dito na matitindi na nagkukos nga ng mataas na bill. Pagkatapos namin kumain, nakapaghugas na rin ako ng pinagkainan, nakapaglinis na rin ako. Grabe rin kaklingi talaga si Koa minsan. Na tipong kahit sobrang busy mo, wala talaga sa lugar minsan, pero kasi sige na pagbigyan na dahil minsan lang naman bata. So, bumalik na nga ako dito sa kwarto dahil hindi pa talaga ako tapos dito. Alam mo, wala pa yatang tanghali nito. Wala pang alas 12. Parang pagod na yung katawang lupa ko. So, ang ginagawa ko pala, inalis ko dito yung white plastic drawer. Kasi parang laging nasisira yung pintuan. Naiinis ako. Sabi ko, pamigay na nga lang natin yan. Or kung kailangan din ni Alvin kasi magbubuk daw si Alvin, yung kuya ko, ng Lalamove para makuha yung kutsyon. Sabi ko, sige, sabay mo na yung drawer. Baka kailangan nyo rin. Or kung ano pang gamit na pwede naming isabay para sulit naman yung mabayad nila sa Lalamove. So, ang naisip ko nga rin pala, dahil yung isang cabinet dito, kita nyo, halos puro mga stuffed toys ng mga bata. Iaangat ko na talaga yan doon sa taas. I made up my mind. Gagamitan ko na lang yan ng mga ganitong collapsible na storage boxes. Hindi pa ulit ako tapos. Tinawag na naman ako ni Pinggoy. Sumama daw ako. Pupunta kami dito sa school lang naman ni Pinky. And pinaalam namin si Pinky sa teacher kung okay lang dito sa may waiting area. Hindi naman to waiting area kasi nasa loob pa rin siya ng school. Dito lang kami habang kumakain yung anak namin. Okay lang naman daw. So, si Pinky, alam mo, nung pagkakita niya sa amin, tuwan-tuwa siya. Iba yung ngiti niya na parang excited siya, ganyan. So, sinamahan lang talaga namin siyang kumain. Then, bumalik na siya sa classroom niya. Then, kami naman,
back to bahay, malamang. So, eto na nga. At tinuloy ko lang din naman yung naiwan kong trabaho Ito yung kanina. collapsible storage box na sinasabi ko. So, meron akong naiwan na 2 ganyan. Pinagkasya ko na lang lahat ng stuffed toys niya doon. Before kasi, sobrang dami kong ganyang collapsible storage boxes. Ang hilig ko kasing mag-declutter. Kasi, alam mo, kahit na gustuhin kong i-keep lahat ng mga gamit na nakukuha ko bilang affiliate, wala naman akong warehouse. Wala naman akong pwedeng pagtambakan ng mga yan. So, kailangan ko talaga silang i-let go. And syempre, pagkakitaan, malamang, para naman makatulong sa mga bayarin, especially yung mga bill namin, naglalakihan. Kaya naman, kung meron man kayo nakikita ng mga bagong gamit namin, it's either ile-let go ko talaga agad yan, bebenta, para magkapera. Ganun talaga. Sa hirap ng buhay ngayon, dapat practical ka na rin sa mga bagay-bagay na ganyan, 'di ba? So, inalis ko nga pala yung plastic nitong aming mattress, and kita mo naman, gandang-ganda talaga ako sa kutsyon ni Kosova. Ito yung Cloud 2 nila, and kita mo, clouds talaga yung itsura niya. Ang umbok-umbok. So, kahit na medyo natatakot ako, tinanggal ko na yung plastic cover nito. Bakit? Kasi gagamitin ko yun para mabalot ko nga yung kutsyon na ibibigay ko sa kuya ko na naandun sa hagdan. So, let's just appreciate this Kosova spring mattress, everyone. Charot. Ang ganda niya. Sobrang thank you, Kosova. And kung tatanungin niyo ako, maganda ba talaga yan? Maganda nga talaga. So, ang nito, hindi siya yung OA sa lambot na tipong lulubog ka. Hindi siya maalog. Malambot siya pero may firmness pa rin. Basta for me sa mga affordable spring mattress, Gina G, goods na goods para sa akin ang Kosova. If ever na bet nyo nito, ilalagay ko yung link nitong Cloud 2 spring mattress from Kosova sa comment section o kaya naman nasa showcase ko yan sa Black App. So ayun na nga, ang pinaka-protection ko na lang para dito sa napakagandang kutsyon namin ay ang waterproof mattress protector. Tried and tested ko na rin naman yung mga ganyan. Pagdating sa waterproof na mattress protector, merong mga quilted, yung may mga design din, mga tahi-tahi, ganyan. Meron din naman super plain lang talaga So habang ako ay naglilinis dito, hindi lang halata pero si Kowa andyan lang sa may lapag, sa may bandang pintuan. Meron kasi ako mga inalis na gamit galing sa cabinet. Yung ilan doon, mga lumang pictures, yung mga pinapaprint pa ng mga lumang picture na usong-uso dati. So hindi ko alam na aliw siyang magtingin-tingin ng mga photo album ng mga lumang picture. Tapos pag nakikita niya yung mukha ni Mami, sabi niya, it's mommy, ganyan-ganyan. Yung mga itsura ko noon, dalaga pa ako noon. So anyway, eto na nga, nag-content na rin ako dito ng ilang gamit na pinagbubuksan ko, gaya na lang ng mga storage boxes, mga punda, at kung ano-ano. So, nalabhan ko na rin naman itong mga punda, no? So, ay na nga, naisip ko kasi, ang ganda nung white na punda para dito sa color black na bedsheet. 'Di ba? Parang stand out siya malala. So, sabi ko perfect na gawang ko siya today ng content, and even yung ilaw galing sa bintana. Parang sobrang fresh lang ng atake, ang aliwalas lang ng kwarto pag ganyan. 'Di ba? Ito pa rin yung mga natitira pa na mga gamit na kailangan ko ipaglalagay sa mga cabinet namin, and then nag-vacuum na rin ako dito. Ang vacuum na gamit ko dito ay Gabor. So, napakamura ng vacuum na yan, yet ang lakas talaga ng suction niya. Sa mga nagsisimula pa lang gustong magka-vacuum, I highly recommend that. Sobrang worth it siya para sa mga corded vacuum Corded vacuum. Then para mabilisan lang talaga, dahil tokan-toka na nga ako sa kapaguran ngayong araw. Pinunasan ko lang ng wet wipes at suds itong sahig. So eto, napakalinis na nga ng higaan namin. Pero kasi para mas amoy fresh talaga siya, gagamitan ko siya ng room linen car freshener Kinemberlu. Ang favorite scent ko is fresh bamboo. This is from Airwell, pero sobrang daming scents na pwedeng pagpilian. Sobrang bango na dito. Para ka talagang nasa hotel, nasa spa ang atake kapag pasok mo. Pero paglabas mo ng pintuan, andyan ng mga kalat. So, ang dami ko pang pinagagawa nito, pero kasi sobrang pagod na ako. So, yung continuation, bukas na lang. Inaantok na rin talaga ako. Ayun lang muna for today's vlog. Thank you for watching, guys!